Hey guys! Kim here and welcome back to my channel. So, ang gagawin natin video for today is re-reviewin ko to yung bago ni Everbelen na EB Lip and Cheek Stains. And kung natatandaan nyo guys, meron ako ni-review din nito na color white. Yung takip niya, yung tipsy, yung may shade na tipsy. Pero ngayon, akala ko yun lang yung bago nila na ilalabas na lip and cheek stain. Pero, ayan, tingnan mo. Meron silang tatlong shade na nilabas ulit. Kasi itong mga shade na to na nandito, meron na silang rollerball type na shade na ganito. Pero ito, ginawa nilang jelly yung formula. So, meron tayo ditong Uptown Red, Toast of New York, at saka si Nightberry. Ayan, yung tatlong shade na re-reviewin natin ngayon. At ito nga pala ay nabili ko sa Lazada kasi kahit sang Everbelen na ako nagtanong, wala daw silang stock or hindi pa nire-release sa kanila yung mga ganitong shade. Mas priority daw nila yung mga online shopper, kaya ayun. Kaya sa online lang siya available. Sa Lazada guys, ayun, kumpletong-kumpleto yung shade niya. Kaya ayan, nakabili ako ng complete na shade. So, nabili ko siya for 145 pesos each. Nakalagay din dito sa likod niya. Paraben free na talaga siya. Meron na siyang logo dito na paraben free. Tapos, cruelty free. And then, meron kang 12 months para gamitin yung product. So, there you go guys. At hindi ko na patatagalin pa tong video na to. And without further ado, let's get into the video. Punta naman tayo sa lip swatches. So, meron tayo ditong tatlong shade. At kung nakita nyo kanina yung swatch ko nung Nightberry sa cheeks ko, at ito pa rin yung suot-suot ko ngayon. Mag-start tayo kay Toast of New York. Maganda rin siya guys, oh. Maganda yung shade niya. Tapos, pagtatanggalin ko naman siya, gumamit lang ako ng wipes. Wet wipes to guys, para mabilis. Medyo mahirap siyang tanggalin dahil nag-iwan siya ng stain. Pero kapag, ayan, tinanggal-tanggal mo talaga, in-scrub-scrub mo, natatanggal naman siya kagad. Ngayon naman, dito tayo sa shade na Uptown Red. Last but not the least, kay Nightberry. Nakita nyo yung aking application nung mga lip tint sa lips ko at saka dito sa cheeks ko ngayon. And as you can see, ito pa yung suot-suot ko ngayon, yung Nightberry na shade. Yung Nightberry, okay siya sa cheeks. Yep. Sa tatlo kasi na swatch ko, yun yung parang mas nagustuhan ko sa cheeks dahil ayoko ng medyo red na red. Gusto ko meron siyang touch of pink. Kaya ang pinili ko is yung Nightberry and hindi naman ako nagkamali na okay nga talaga guys. Yung Nightberry na shade sa cheeks. Ito yung suot-suot ko ngayon. Ayan. Tapos, ang pinakagusto ko naman na shade para sa lips ko is yung Uptown Red at saka si Nightberry. Ito yung dalawa na nasa lips ko. Si Nightberry muna yung inuna ko and then yung sa inner part, nilagay ko si Uptown Red. At yun yung dalawang shade guys na favorite ko. Ito si Toast of New York, medyo brownish kasi yung color niya kaya parang hindi ko siya bet. Hindi naman sa hindi ko bet, parang okay lang din. Pero ito talagang dalawa yung mas nagustuhan ko. And ngayon naman, punta tayo dun sa aking thoughts and honest review para dito sa bagong lip tint na to. Para sa akin, wala siyang pinagkaiba dun sa Everbelen na lip and cheek stain na color white din. Yung cup niya. Ang nag-iba lang talaga yung mga shades. Parehas lang din guys. And kung sa pagka-long lasting niya guys, ay sasabihin ko na kagad sa inyo
na huwag kayong mag-expect sa pagka-long lasting niya. Siguro sa cheeks, oo. Kasi talagang na-test out ko siya sa cheeks ko, okay siya. Talagang nag-i-stay put siya doon. Pero sa lips, yun, huwag niyo siyang asahan doon. So first guys, punta muna tayo sa kanyang consistency. Yung consistency niya, very jelly type talaga. As in, talagang kamukha lang talaga siya nung mga una nila na nirelease na Everbelena. Pero kasi ang improvement nito, wala na siyang paraben na nakahalo sa formula niya. Tapos for the pigmentation naman niya, nakita niyo naman dito sa kamay ko, ni-swatch ko, diba? Isang ganun mo pa lang, talagang makikita mo na yung kulay ng shade. Pero ang pinagtataka ko nga lang guys, very pigmented niya, kaso hindi siya talaga naglalas sa lips. Siguro, kumain ka lang, uminom ka lang, ayun, matatanggal na siya, mag-fade na siya. Pero may iwan naman guys, na tint pa rin sa lips mo. For the scent naman niya, ayan, same din siya. Medyo jelly ace yung pagkaamoy niya, katulad nung dati. Tapos ang maganda rin dito guys, yung lasa niya, hindi mapait. Medyo matamis-tamis na yung lasa niya. Tinanggal nila guys yung pait na lasa dito sa formula niya. Tapos kung tatanungin niyo ako kung moisturizing siya, yes guys, moisturizing siya kasi gel type yung kanyang formula. Kaya nakaka-moisturize siya ng lips, hindi siya nakaka-dry. Kahit natutuyo pa siya sa lips mo, hindi siya nagda-dry. Yun kasi ang maganda dito guys, very pigmented, tapos moisturizing pa. Pero yung pagka-long lasting niya, ayun. Yun lang ang bumagsak. Para sa akin, okay, worth it naman. Kung hindi ka nababother na mag-reapply, okay lang to sa'yo guys. Pero alam mo yun, kung mahilig ka sa mga lip tint na long lasting dapat, yung hindi ka na mag-retouch, ayun, wag mo asahan to. Tapos kung tatanungin nyo kung meron bleeding to, oo guys. Tulad din ng sabi ko sa inyo dun sa Everbelena na nauna, nagbe-bleeding talaga to. Yep. Kaya kung ako sa inyo, lagay nyo lang dito sa dito lang. Huwag nyo isagad dito. Kasi talagang magbe-bleed yan. Lalo na kapag nagsasalita ka guys. So there you go guys. Ito yung aking review nitong bago ni Everbelena Lip and Cheek Stain. And I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And thank you so much guys for watching. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Mayroon din ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun. So let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!